Kinasuhan na si Adam Beckerink, isang abogado ng Chicago, ng pagpatay sa asawang si Caitlin Tracy at bumalik na siya sa Windy City para harapin ang kaso. Tatalakayin ko ang kaso at pahayag ng pamilya ni Caitlin mahigit 1 taon matapos ang malungkot niyang pagkamatay. Welcome sa Law and Crime. Ako si Angela Levy. Kinasuhan na si Adam Beckerink ng pagpatay sa asawang si Caitlin Tracy. Malungkot, nakakagulat at kakilakilabot ang kasong ito. Si Caitlin, 36 anyos, ay naging biktima ng karahasan sa tahanan mula sa kanyang asawa ayon sa pamilya at pulis. Natagpuan ang katawan ni Caitlin sa ibaba ng hagdanan noong Oktubre 2024 sa condo ni Beckerink sa South Loop, Chicago. Maayos na naitala sa korte ang pang-aabuso at humiling ang pamilya ni Caitlin sa hukom na ibigay sa kanila ang kanyang mga labi. Matapos mapatay si Caitlin noong Oktubre 2024, si Adam Beckerink, asawa niya, ang naging susunod na kamag-anak at nais niyang ipakremate ang katawan ni Caitlin. Sabi ng magulang ni Caitlin, mapang-abuso si Beckerink, binugbog si Caitlin at siya ang pangunahing suspect sa pagpatay sa kanya. At ang matindi pa, sinabi nila na gusto niyang ipakremate ang katawan ni Caitlin dahil siya ang suspect. Gusto ng mga Tracy na magkaroon ng traditional na katolikong libing para sa kanilang anak na may kasamang paglilibing. Pumanig ang hukom sa mga magulang ni Caitlin. 1 taon nag-imbestiga habang inalala ng mga magulang ni Caitlin ang unang anibersaryo ng kanyang pagkamatay. Inanunsyo ng pulisya ng Chicago na isasampa nila ang kasong pagpatay laban kay Adam Beckerink para sa pagpatay kay Caitlin ngayon. Nangyari ito habang siya ay hinahatulan para sa isang insidente ng karahasan sa tahanan laban kay Caitlin sa bahay nito sa New Buffalo, Michigan. Noong 2024, mas maaga ngayong taon, may bahagi nito na naitala sa body camera video. Panoorin natin. Sandali lang bago ka maghintay. Seryoso? Hindi ko makuha. Pinagpala ko ang hangganan at daliri. Hangganan. Hindi mo ako pwedeng halughugin. Hindi mo ako pwedeng halughugin. Iyan ay labag sa batas. Iyan ay bawal, illegal na paghahalughog. Iyan ay illegal na paghahalughog. Alam mo ba kung ano yon? Iyan ay illegal na paghahalughog. Umalis ka sa akin. Iyan ay illegal na paghahalughog. Umalis ka sa akin. Iyan ay illegal. Bitawan mo ang mga kamay ko. Adam, pinagpala ang hangganan. Pinagpala ko ang hangganan. Pinagpala ko ang hangganan. Heko! Let me talk to you! Let me talk to you! Please! Pumili ka ng panig ng poten mo. Huwag mong gawin yan. Baka mawala. Hindi ko kailangan ng telepono. Judo, tarating na ng pulot. Pakiusap. Pakiusap! Pakinggan mo lang ako! Pakiusap! Pakinggan mo ako! Pakiusap! Pakinggan mo ako! Pakinggan mo, mag-honeymoon tayo. Guys, pakiusap! Akin ang teleponong yan. Matatanggal ako sa trabaho. Putya! Putang ina! Putang ina! Ano bang nangyayari dito? Telepono ko to! Apoy sa puso ko! Kailangan kong pumunta sa honeymoon ko. Pwede mo ba siyang kausapin? Pakiusap ang tanga nito. Pinagpala akong may hangganan. Pinagpala ko ang hangganan. Halos yan ang aking SCK freeze. Anong ginagawa mo? Hesus Kristo! Pwede ba kitang makausap? Pakiusap! Bago mo isara ito! Pakiusap mga guys, kausapin niyo ako. Pwede ba kitang kausapin? Pwede bang subukan ng bato? Ayos lang ba? Pwede ko bang hawakan ng isang tao? Tanungin mo siya. May 2 raw silang peking warrant. Wala ako nun. Abogado ako. Kaya mo yan. Makukumpirma namin ito. Sasabihin namin. Sige, kailangan mong makipagtulungan at mabubuhay ka. Nilalabanan ko ang mga bagay tulad ng ayusin mo ang posas mo. King, pakiusap. Kausapin mo ako ngayon. Wala na akong masabi. Magpapalabas na sana ako ng salita. Mga putong ina. Yung pantalon ko, putong ina ng gawain ko. Nakuha ko na. Noong nakaraang taglagas, si Adam Beckerink ay nahatulan ng 73 araw sa kulungan dahil sa insidente ng karahasan sa tahanan kay Caitlin, kung saan pinigilan niya itong tumawag sa siyam na isang-isang. Ipapakita ko pa mamaya ang mas maraming kuha mula sa body-worn camera footage, katatapos lang makulong ni Beckerink sa Berrien County, Michigan.
Bumalik siya sa Chicago para harapin ang kasong pagpatay sa pagkamatay ni Caitlin ayon sa warrant ng pag-aresto kay Beckerink. Sa investigasyon ng Area Tatlo Homicide at Cook County State's Attorney, lumabas na ang suspect mismo ang nagtulak sa kanyang asawa pababa ng 29 na palapag sa hagdanan na naging sanhi ng kamatayan nito. Ngayong araw naganap ang insidente sa ika-24 na palapag. Inilipat ng mga A/O ang suspect mula Berrien County Jail sa St. Joseph, Michigan, papuntang Area 3 para sa proseso. Ayon sa ulat ng pulisya noong Oktubre 2024 matapos mapatay si Catalin, naniniwala ang mga detective ng Chicago na si Adam Beckerink ang pumatay kay Catalin. Sa investigasyon sa pagkamatay ni Catalin Tracy, natuklasan ng /D na nahulog siya mula ika-20 palapag ng hagdanan dahilan ng kanyang pagkamatay. Natuklasan ng /D na iniulat na nawawala si Tracy ng kanyang asawa, si Beckerink. Nakipag-usap ang /D kay Adam Beckerink tungkol sa asawa niyang si Catalin Tracy. Isinampa niya ang ulat ng nawawalang tao sa JH 48418 noong Oktubre 27, 2024. Ikinuwento ni Beckerink na nawala si Tracy noong Oktubre 25, 2024. Sabi ni Beckerink, wala siya sa bayan nang malamang nawawala si Tracy. Nadiskubre ng A/D sa investigasyon ang video noong Oktubre 24, 2024 na nagpapakitang nasa bahay si Beckerink isang araw bago i-report na nawawala si Tracy. Nadiskubre ng A/D na kasama pala ni Beckerink ang asawa niya sa video sa bahay kahit sinabi niyang wala siya sa bayan sa mga opisyal. Nang mawala si Tracy, pinayagan ni Beckerink si A/D na tingnan ang kanilang mga telepono na may naburang mensahe. Sinabi niya na ganun sila mag-usap bago sila mawala. Hindi rin alam ni Beckerink kung bakit nabura ang mga mensahe sa parehong telepono. Nadiskubre ng A/D sa investigasyon na may kasaysayan ng domestic violence sina Beckerink at Tracy bago nawala si Tracy. May mga sugat siya sa mukha based sa video. Inaresto ni A/D si Beckerink dahil sa pagsumait ng maling ulat ng pagkawala ng kanyang asawang si Tracy. Nang inaresto si Beckerink, sinabi niya, buhay pa ba siya? Ayos na ba siya? Si Beckerink, tulad ng nabanggit ko, ay nasa Cook County Jail sa Chicago at nahaharap sa kasong pagpatay. Sa pagkamatay ni Caitlin, hiniling ng Cook County State's Attorney na manatili si Beckerink sa kulungan hanggang sa kanyang paglilitis. Gusto kong papasukin si Will Sviller. Siya ay isang retiradong homicide detective mula sa Chicago Police Department, si Will Adam Beckerink. Bumalik siya sa Chicago matapos maglingkod ng 73 araw na sentensya sa Michigan kaugnay ng mga insidente ng kanyang yumaong asawa na ngayon ay kinasuhan niya ng pagpatay sa Chicago. Ano ang inaasahan mong mangyari ngayon na bumalik na siya sa Chicago? Ngayon magsisimula na ang legal na proseso, magsisimula na ang paglilitis. Magkakaroon siya ng detention hearing kung saan magtatalo ang mga abogado kung dapat ba siyang palayain o hindi. Magdedesisyon ang hukom. Magtatakda sila ng petsa para sa arraignment kung saan formal na siyang kakasuhan ng pagpatay. Susunod dito ang mga pre-trial discovery motions. At lahat ng mga bagay na nauuna bago ang paglilitis. Sa huli, darating din kayo sa mismong paglilitis na maaaring abutin pa ng hanggang 2 taon bago mangyari. Wow, si Adam Beckerink ay may mga magagaling na abogado. May kakayahan siya dahil isa siyang abogado dati. Hindi talaga, wala kaming impormasyon sa kanyang bank account pero magaling ang kanyang abogado. Kaya inaasahan mo ba na magiging matindi ang depensa dito? O naniniwala akong makukuha niya ang pinakamagandang depensa na kaya ng pera niya. Pagkatapos gagawin nila ang lahat para magdulot ng makatwirang pagdududa na maaring magpalayas sa kanya. Hindi nila siya palalayain, alam mo yon, habang hinihintay ang paglilitis. Hawak pa rin siya habang hinihintay ang paglilitis. May body camera footage na ipinapakitang nakipaglaban daw siya sa pulis ayon sa kanila. Pero sabi niya, hindi ako nanlalaban. Sabi niya, pakawalan niyo ako. Pero sagot ng mga pulis, tigilan mo na. Kapag sinabi ng pulis na iposas ka na namin, sumakay ka na lang. Hindi mo dapat agad silang pinapangaralan kung paano gawin ito. Sinabi mo na nga, ibig kong sabihin may kakayahan siya. Kaya kapag nagbigay ka ng argumento bilang piskal para ikulong ang isang tao, sasabihin mong may posibilidad siyang tumakas. At siya ay isang panganib sa komunidad.
Yun ang dalawang malalaking argumento mo at ang katotohanang may kakayahan siya at may mga bahay siya at alam mo, meron siyang New Buffalo at may paraan siya para makalabas ng bansa o kahit man lang ng estado o tumakas, iyon ang magiging basihan. Kaya may kakayahan siya, alam natin na ito ay panganib sa komunidad. Ayon sa sinabi mo, nilabanan niya ang pulis, umano'y pinatay at binugbog ang asawa. Nahusgahan na siya kaya duda akong papayagan siyang magpiyansa. Talagang magugulat ako. Hindi masyadong detalyado ang pahayag ng probable cause. Ibig kong sabihin, kailangan lang nilang, alam mo na, napakababa ng pamantayan na kailangan lang nilang ipakita sa hukom. Naniniwala kaming siya ang may gawa ng krimen. Ang nakasaad lang ay natuklasan sa investigasyon na si Adam Beckerink ang pinaniniwalaang nagtulak kay Caitlin Tracy mula sa ika-29 na palapag ng kondo na ito noong Oktubre ng 2024. Ako, talagang nakakatakot ang bagay na inakusahan siyang ginawa. Ano sa tingin mo ang nalaman ng investigasyon? Medyo matagal din bago ito naimbestigahan. May mga karagdagang ulat mula sa Detective Division tungkol sa investigasyon, simula sa ulat ng pinangyarihan na naglalaman ng lahat ng nakita mo. Bawat hakbang ng investigasyon ay dinodokumento sa ulat ng detective kung saan inilalatag ang kaso. Tama ka, mababa lang ang threshold ng probable cause sa ulat ng pag-aresto. Kailangan ko lang magdagdag ng detalye sa ulat ng pag-aresto bilang suporta sa mga kasong nilalagay sa itaas ng ulat. Simple lang, si Detective Sops ang nagkwento ng lahat. Bago siya humarap sa paglilitis, may dalawang paraan para mapadala siya rito. Isa ito sa information sa probable cause hearing na bihira sa mga kasong pagpatay. Pangalawa, maaari nilang ipakita ang information sa grand jury para humingi ng true bill at indictment. At sa tingin ko, iyon ang magiging paraan dahil makakakuha ka ng mas maraming impormasyon. Alinman sa pamamagitan ng probable cause o sa grand jury, mas maraming impormasyon tungkol sa kaso ang ilalatag. Nasa simula pa lang talaga tayo ng proseso ng korte ngayon. Malayo-layo pa ang lalakbayin natin. Sa tingin mo gaano katagal? Baka abutin ng 2 taon bago ang paglilitis. Hindi mo ba naisip na baka hilingin niya ang mabilisang paglilitis? Sa totoo lang, Karaniwan 2 taon ang lumilipas bago magsimula ang paglilitis sa mga kasong pagpatay. Ngayon, pwede niyang pabilisin ito pero nakadepende yun sa mga abogado niya at tuwing may petsa ng paglilitis, maliban sa susunod na petsa, humaharap ka sa hukom. Pwedeng napagkasunduan nilang ipagpaliban ng paglilitis o may isa na humiling nito tapos ang hukom ang magpapasya kung papayagan o hindi. Madalas itong mangyari. Magbibilanggo siya sa county hanggang sa ma-schedule at sumailalim sa paglilitis. alam mo, pero ang taong ito may record ng karahasan laban kay Caitlin Tracy. Malinaw na nakatala ito. Hindi ko rin alam anong depensa niya dito, maliban kung susubukan niyang sabihin yon. Ginawa niya ito sa sarili niya na parang imposible pero may kasaysayan dito. Oo, at trabaho ng prosecution na patunayan ito. Hindi kailangang patunayan ng depensa ang pagiging inosente, ang prosecution ang kailangang magpatunay ng kasalanan. Depende sa depensa nila, iniisip ko ganito ang linya. Pakinggan mo, hindi ko siya itinulak, nag-away kami pero siya ang nahulog or tumalon. Kung ipapakita mo man ang ganong klaseng depensa. Pero sa tingin ko, ang depensa nila ay nakadepende kung paano ihaharap ng prosecution ang kaso nila. May mga kaso ng pagpatay na hindi na nagbibigay ng depensa ang kabilang panig. Sinasabi lang nila hindi na patunayan ng prosecution ang kaso at gumagawa ng motion para sa direktang desisyon. Kita mo talaga ang ugali ng taong ito sa body-worn camera. Ipinaglalaban din niya ang kanyang pagiging inosente. Noong siya ay hinatulan sa kaso sa Berrien County sa Michigan, sinabi niya, literal niyang sinabi sa korte. Ibig kong sabihin, sinabi niyang mahal niya ang kanyang asawa, hindi niya ito sasaktan, pero may kasaysayan, ibig kong sabihin nasaktan na niya ito noon. Nakadokumento ito sa mga papeles sa korte. Sinubukan niyang kumuha ng restraining order laban sa kanya. Hindi ko alam saan mo dadalhin yan. Oo, hindi ko alam kung ano ang magiging depensa mo dyan. Maliban na lang sa, alam mo na, wala ako doon, hindi ko ginawa yon. Pero sa tingin ko, alam mo, kapag nilitis na ang kaso at naging bahagi na ng ebidensya at discovery ang mga ulat, malalaman mo yon. Napatunayan nilang nandoon siya. Hindi ko rin alam kung anong depensa ang pwede mo pagawin maliban sa subukang gawing second degree, biglaan at matinding emosyon. Sa sobrang galit ko, hindi ko na alam ginagawa ko pero hindi ko pa rin makita.
Hindi natin alam gagawin ng hurado, baka maawa sila, pero wala akong nakikitang depensa. Na-detain siya nung simula pa lang at sa tingin ko tinanong din siya kaya maaaring nagbigay siya ng pahayag. Maaring nagsalita siya sa mga investigador noon. Kung ginawa niya, hindi ito tungkol sa pagkakasala dahil pinalaya siya matapos ang 48 oras na siyang limit namin bago kasuhan ng isang tao. Sa totoo lang, simula pa lang ng kaso, malamang alam na nilang siya ang gumawa nito. Kailangan mong iproseso ang ebidensya mula sa pinangyarihan at kung wala nito, hindi mo pwedeng i-detain ang isang tao higit sa 48 oras. Sa tingin ko, alam na nila agad na siya ang hinahanap pero kung walang ebidensya, hindi siya pwedeng ikulong. Gaano kahalaga sa tingin mo ang digital at electronic na ebidensya sa kasong ito? Alam mo sa lahat ng kaso, lalo na nung patapos na ang karera ko, napakahalaga at napaka-crucial ng electronic na ebidensya. At mahalaga kung paano ito kinokolekta at ipinapakita. Nung nagsisimula pa lang kami, nagsisimula na kaming kumuha ng mga ring camera at surveillance video. Dati, hindi kami sigurado kung paano gawin pero nag-training kami at ang mga tech namin. Ngayon, mahalaga at crucial na ito sa mga kaso. Talagang ba, Are? At talagang nangyayari ito minsan? Gusto kong makita ang takbo ng kasong ito. Will Svielar, salamat. Ikinagagalak ko. Tinanggihan ng hukom sa kaso ni Adam Beckerink ang hiling ng media na maglagay ng kamera sa korte ngayong Biyernes. Tinanggihan ang piyansa ni Beckerink matapos ang mahabang pagdinig sa Cook County. Sa pagdinig, sinabi ng taga-usig na DNA ni Beckerink lang ang nakita sa pinto ng hagdanan ng condo, wala kay Caitlyn. Sabi ng abogado ni Beckerink, posibleng si Caitlyn mismo ang nasaktan sa hagdan kaya mahalagang wala ang kanyang DNA sa doorknob. Balikan natin ang body-worn camera footage ng 2024 Michigan insidente. Pwede ba akong umalis dito? Diyos ko, tara na. Sobra na naman ako. Masyado na masasamang salita ang labunan nito, nakakainis na talaga. Tara na. Uy, excuse me. Hello. Pwede mo bang buksan ang pinto? Ang init eh. Hindi. Ako, Mga bagay mula sa akin. Pakiusap, alisin mo ang mga bagay na ito sa akin. Wala kang dahilan para dalhin ako sa kulungan. Hesus Kristo. Hey! Pwede ba akong makahingi ng sandali? Alam mo, yan ay... Habang di pa nila sinasabi sa kanya, lalong lumalala. Hindi yon legal, tama? Pwede nyo bang kunin na lang ito? Uy, ipadala mo na lang sa akin yung bahay, Hesus Kristo. Ayos lang yan, patay na ang mga computer. Kayong mga puwas ng tao. Sobrang hindi masaya si Beckerink na nakaposas siya at gusto niyang makausap si Caitlyn. ikaw ay diniditine ngayon, hindi alisin ang posas mo. Tahimik siya. Narinig ko sa radyo, di siya nagsalita. Wala na kayong saksi. Pumasok kayo sa bahay ko nang walang permiso. Wala akong ginawa ni isa doon. May gumawa nun. Pwede mo yang harapin balang araw kaya lahat ng badge. Mga numero at lahat. Anong pinipilit nilang gawin sa kanya doon? Anong ginagawa nila? Ibig kong sabihin, ilang tanong ba ang kailangan mong sagutin?
Narinig ko na sa radyo, tahimik lang siya. Ilang beses pa ba siya tatanungin? 18 hanggang magsalita siya o may ibigay sila? Spill. Hindi ito isang spill. Eksakto, yun mismo yun. Hindi ito isang spill, pero kailangan nating siguraduhin na ayos lang siya. Ayos daw siya, narinig ko sa radyo. Pinag-uusapan ng mga pulis ang naunang tawag sa bahay ni Caitlin Tracy kung saan natagpuan nila siyang nasugatan. Saan tayo ipinadala? Hindi naman ito domestic case. Pagdating ko, duguan ang mukha niya at talagang binugbog siya. Tapos ninakaw pa niya mga 20,000. Marami siyang pera, ninakaw mga 20-30 libo niyang gamit. Tumakas siya sakay ng Range Rover at dumaan sa bakuran ng iba. Hindi namin mahanap ang sasakyan. Naglabas ng warrant ang korte. Hinawakan namin dahil alam naming magkakaproblema kami. Paglapit ko sa pinto, bahagyang bukas yon, narinig ko siyang sumisigaw. Narinig ko ang mahina niyang sigaw kaya sinabi kong pulis. Sumisigaw pa rin siya kaya pumasok ako at tinutukan siya ng taser kointe pero hindi siya nakinig. Oo, magiging welcome party kami para sa taong yon. Ngayon, si Adam Beckerank ay nakakulong pa rin sa Cook County Jail, Chicago matapos mahatulan dahil sa insidente sa Michigan. Ayon sa kanya, gusto ni Caitlin na ibasura ang mga kasong pang-aabuso sa Michigan at maganda ang kanilang buhay. Kaya nananatili pa rin siya sa Cook County Jail. Hindi siya makakakuha ng piyansa at yan na ang pagtatapos ng episode na ito ng Law and Crime. Ako si Angela Levy, maraming salamat sa pagsama sa akin. Magkikita tayo ulit dito sa susunod.